place where shadows fade away. A place where shadows fade away. The dawn breaks forth a golden ray, where love and peace forever stay. The kingdom calls, it leads the way. Oh, kingdom of light, your glory shines, a beacon of hope through endless times. With open arms, we rise and sing to the everlasting King of kings. The kingdom of light, your glory shines, a beacon of hope through endless times. With open arms, we rise and sing to the everlasting King of kings. The earth will tremble, hearts will bow. The heavens echo praises now. Through trials faced, we'll make our vow to seek the crown, to take the plow. Oh, kingdom of light, your glory shines, a beacon of hope through endless times. With open arms, we rise and sing to the everlasting King of kings. No walls divide, no fear remains in your embrace. No shadow stains. With every breath, your truth proclaims your kingdom's love forever reigns. Oh, kingdom of light, your glory shines, a beacon of hope through endless times. With open arms, we rise and sing to the everlasting King of kings. Alright, good evening. Maraming salamat sa awitin na yan, Kingdom of Light. Yan po ang ating bagong station ID or awitin po na ating ginawa. Ayan, so ayan, salamat po sa lahat po ng nanonood sa atin ngayon at patuloy na nanonood po sa atin pong program, God's Kingdom Family, or GKF. Muli ito po si Pastor Randolph, ang inyo pong host sa gabi pong ito. I hope and pray na okay po yung ating audio dyan sa inyo. So, salamat po sa Panginoon at patuloy niya po tayong ginagabayan sa lahat ng pagkakataon and all the aspect of our lives bilang po mga anak ng ating Panginoon, kabilang po sa kingdom ng ating Panginoon. And we are so grateful for this opportunity. Mapapansin nyo po, binago po natin yung aking background. Okay? So, I have a new background right now. Baka magtanong po kayo bakit lion po ay nandyan. So, lion po ay represents the Lord Jesus Christ. He is the Lion of Judah. And it represents His reign and His rule dito po sa mundong ito. And we know that lion is the king of the jungle. And that is also my mindset. Okay? Yan din po ang aking mindset bilang isa pong lingkod ng ating Panginoon. That is my mindset. Okay? The mindset of a lion, a leader, being a leader. All right. So good evening again to everyone. So tonight,
This is, I should say, ito po ay parang review lamang, ano. Babaguhin po natin yung ating format. Magkakaroon po tayo ng, instead of parang radio program yung ating pong format, ay babaguhin po natin siya at gagawin po natin siya parang podcast. Okay? So, and salamat po sa Lord. But yung atin pong mga lessons na principles of the kingdom, patuloy po nating pag-aaralan po yun. Dahil pangako po sa inyo that we are going to study the Genesis to Revelation. Yun po ang, that's the, dyan po nating ma-discover. Yun pong, yung ultimate plan of our God sa atin bilang tao, why He created us and why God uses family for His plan. Yun naman po yung original plan ng ating Panginoon. Uses the family para ma-fulfill yung kanyang layunin dito po sa lupa. Alright? So maraming salamat po sa lahat po ng nanonood po sa atin ngayon, and I'm so grateful and thankful sa inyo pong presensya at sa mga panood pa po ng atin pong program. Okay? So, alright. So tayo po ay magpapatuloy. Muli, maraming salamat, and consider this program as our podcast. Binago po natin yung approach po natin. Yung aking background, I changed it to represent yun pong atin pong ipinapangaral. Alright? So, again, ang ipinapangaral po natin ay patungkol po sa paghahari, reign, and power of God on earth, because that is His original design, why God created us, and He put His image to us para po matupad yung kanyang layunin at yung kanyang plan sa buhay po natin. By the way, I just want to promote my book. Okay, this book, yung libro ko po, it was written 10 years ago. But ginagamit na po ito sa mga churches. Marami na pong mga churches ang gumagamit po nito. And we are so grateful kasi ginagamit po talaga siya ng ating Panginoon for a discipleship. This is just a manual, okay, na ginagamit po ng marami sa atin. Marami po sa mga churches yung gumagamit po nito, tuloy na napagpala, na bless. And marami na din pong mga tao na this book, pag ginamit niyo po ito, after matapos po itong libro na ito, ay baptism po agad. Ibabaptize po natin agad yung pong mga katapos ng libro po na ito o ng manual po na ito. So I just want to promote my book. Actually, 3 libro po ito, yung basic, and yung train, and also yung lead. And 4 po lahat, including the alagad. Alagad is a system of discipleship. So, yun po ang aking pong mga libro na ipinagkatiwala at ibinigay ng ating Panginoon po sa atin. So, I am happy that God gave me wisdom to write down these books. Okay? So, itong basic po, binago po natin. Ang original po na design po nito ay ganito po. This is the original design of this manual. Binago po natin. Ginawa po natin ganito. Alright? Nasaan ba? Yan. Okay. So, ito na po ang design po ngayon, 5 basic principles of the kingdom. So, the word basic is an acronym. Meron po yung mga meanings. So, we know that the basic of Christian life is matutunan po natin yung Biblia. That's the basic, the Bible. Matutunan po natin because ito yung ating spiritual na pagkain ng ating mga buhay. The letter A, yung letter A po is assurance of our salvation. Once we receive the Lord Jesus Christ and we are belong to His kingdom, we are sure that the Lord gave us eternal life, and that eternal life ay hindi po babawiin ng Panginoon sa atin, because it will not be an eternal if mawawala po siya sa atin. So we are secure once you accepted the Lord Jesus Christ, you repented of your sins, at sumampalataya ka sa ating Panginoon sa ginawa niya sa krus ng Calvary, then you have eternal life. And that is the gift of the Lord Jesus Christ sa lahat ng mga sumampalataya po sa Kanya. And then letter S, if we have the assurance of our salvation,
that assurance of salvation is not a license for us to commit to go on sinning and sinning. So we have the assurance of salvation, but the Lord commanded us to live a holy life. So S is sanctification, to live a holy life. God declared us holy. God imparted holiness to us. We are the holiness, the righteousness of Christ has been imputed to us. We are declared saints in the sight of God. But habang nandito po tayo sa lupa, kailangan nating ipamuhay yung kabanalan na ibinigay po sa atin ng atin pong Panginoon. So, sanctification, ang sanctification po, yun po yung tinamo nating kabanalan at ipapamuhay natin yung kabanalan na yun habang nandito tayo sa lupa, and yung kabanalan po na yun ay mako-consummate po siya or magkaroon po ng ultimate glorification doon po sa eternity. Alright? So, hindi po tayo magiging perfect sa mundong ito, but going there, right? Going there, yung atin pong perfection, okay? Doon po sa eternity, kasama po ng ating Panginoon. Magagampanan po natin, we can live a holy life if we have intimacy. So, letter I is intimacy. Nagkakaroon tayo ng malalabanan po natin ang lahat ng mga pagsubok, ang lahat ng mga temptations if we have intimacy with God. Intimacy is very important. We are reading God's Word every day. We are praying to God. So God speaks to us if we read His Word. And when we speak to God, we speak to God through our prayers. Okay? And then letter C po. Letter C, that's the church. So, dito sa librong ito, ipinapakilala po natin what is the church, ano ang iglesia. The church is the family of God. Kabilang po siya sa kingdom of God. And the church led by a pastor. Alright? Ituturo natin yung responsibility ng pastor. Responsibility natin as a member of the church of the Lord Jesus Christ. Tinuturo din po natin dito yun pong baptism. Kaya nga po pagkatapos ng librong ito, you will be ibabaptize ka. You will be candidate for baptism. So ito po ang librong ito. The 5 basic principles of the kingdom. If you are interested, I am very much willing po na maibahagi sa inyo ang librong ito. And kaakibat po ng librong ito is yung sistema. So, you cannot use this book without knowing the system. The system of the discipleship na ibinigay ng ipinagkatiwala ng ating Panginoon sa atin. So, I can teach you the system free, okay, for free, via online or face-to-face, and then you can avail this book. Hindi namin binibigay o isinisend out ang librong ito, itong basic at saka yung lead, at saka yung train, at saka yung lead, kung hindi po na maunawaan po ng isang tao, ng mga members of our church, ng pastor, ng mga leaders natin, kung hindi nila maunawaan bakit tayo gagawa ng ganito. Why? Mayroong discipleship. Alright? So again, this is my book, and then pangalawa po nito ay train and lead. So, magkakasunod-sunod po ito. Itong libro po na ito ay kaya po itong tapusin po ng mga 3 to 4 months. Alright? And after 3 to 4 months, ibabaptize niyo po yung tao. And ang maganda po dito, pagkatapos po matapos ito ng mga bagong mananampalataya, ay ituturo din po nila ito sa iba. Okay? Ituturo din po nila ito sa iba doon sa mga taong nire-reach out nila para sa ating Panginoon. Ang kagandahan sa libro po na ito, mga kaibigan, mga kapatid, is that meron pong evangelism. That's the first topic, yung pag-evangelize ng tao. So, very simple. Babasahin lang po ang librong ito. And kayang-kaya po, na kahit na hindi ka magti-train how to teach, but babasahin mo lang, then you can do it. Right? So, muli, maraming salamat po. Ayan, so I hope and pray na magagamit niyo po ito. Just contact niyo po ako. You can direct message me sa aking messenger or i-email niyo po ako. Ayan, so pwede niyo po akong email or yung form, meron po tayong form dyan. May form tayo dyan sa description po natin, yung pong Kingdom Hubs. Okay, if you want, you can fill out that form. Alright, so maraming salamat po. Kunting report lamang po para sa atin.
Ang God's Kingdom Family po ay sinimulan po natin ito 3 months ago. So that was May, June, July, April pala. April. Simulan po natin April. But this God's Kingdom Family, ito po ay vision. Alright? Vision po ito na ibinigay ng ating Panginoon sa atin. That was 10 years ago. Ibinigay ng Panginoon through His Word. We study, we read His Word. From Genesis to Revelation, we found out that inimpress ng Panginoon sa atin na meron siyang plan, meron siyang layunin. Hindi lang tayo umiiral, nag-exist sa church, o hindi tayo umiiral bilang tao para sa wala. So God has an ultimate plan. God has a plan para po sa atin. Okay? The plan of God is for us to domain the whole world, to domain the whole world, all right? At God commanded us to multiply. God bless us. God bless man. He put His image to us because meron siyang plan, meron siyang layunin sa ating mga buhay. Right? Maraming salamat po sa lahat po ng nanonood po sa atin ngayon. Pastor John Mark Duinio, nasa Cebu po ngayon. Maraming salamat sa panonood. Alright? So, ayan, mukhang tagili tayo. Okay, saglit po. Okay, so, ayan. So, yun po, mga kapatid, God has an ultimate plan for us. Ang ganda ng plano ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. So, yan nga. Ang God's Kingdom Family ay naitatag po natin sa tulong po ng ating Panginoon. So right now, independent po tayo. Though I was ordained as a SIBA pastor, but this church right now is just an independent muna. Dahil yun nga po, tinitingnan po natin and wala po tayong self-supporting po tayo sa gawain po nito, but we are praying, we are tapping, nagtatap po tayo o nagko-communicate po tayo ng mga kingdom partners po natin o ministry partners, okay, to support us sa gawain po na ito. Now, in 3 months, meron na po tayong mga na-establish, meron po tayong gawain dito sa Kainta, dito po sa Greenwoods. Ayan. So, every Saturday, meron tayong Kingdom Hubs or small group or cell group dyan. Yung iba po ay nasa Greenland. Sila po ay nagjo-join through Zoom. Bukas po yan, every Saturday po yan. 3:00 po ng hapon. Actually, 3 family itong nagjo-join. So isipin nyo po, God the Lord bless us. Binibless tayo ng ating Panginoon for the span of 3 months. God gave us 3 kingdom hubs or 3 small groups. And yung sa Mindanao po, we are still praying. Kasi yung aking pinsan, si Riz Balukan, binabati po natin. I asked her to lead the Kingdom Hub in Maramag Bukidnon sa Mindanao. And I am praying for a Kingdom Hub leader sa Visayas din po, dito din po sa Luzon. And the blessing for this ministry is that hindi lamang po siya dito sa Pilipinas kasi we use the platform, ginagamit po natin yung platform ng internet, okay? Technology. But yes, sa ating pangaral, ginagamit natin yung platform ng internet via Zoom, via Facebook, via YouTube, at sa marami pang mga platform ng social media. Pero yun pong may establish po natin ng mga Kingdom Hubs. Of course, that is physical, yung mga leaders yung mga household po na ma-reach natin dito. Ang goal po natin dito is makapag-establish tayo ng mga Kingdom Hubs and makapag-train tayo ng mga leaders. That's gonna be all around the world. And hopefully, itong taon na ito, we are aiming for siguro mga 10 Kingdom Hubs o mga 10 small groups. So, muli, self-supporting po tayo dito. Ako po ay nagtatrabaho po ako, nag-tent making po ako. But hindi po siya sapat because I have family to feed. Yung pong dito sa gawain po na ito. So we are praying for Kingdom Hub, Kingdom Partners dito po sa ating pong gawain po na ito.
Alright, so sa gabi pong ito ay this is just a review lang sa atin pong mga pinag-aralan. Ano? Review lamang po ito. So, tingnan po natin ano yung ating pinag-aralan na ang Panginoon pumili po siya ng mga family para po magpatuloy o ipagpatuloy yung pong kanyang plano. Right? Yung kanyang kingdom agenda dito po sa lupa. So, tandaan po natin doon sa ating mga naunang pinag-aralan, yung ating mga naunang introduction, ay ano ba yung purpose ng Panginoon? Why He created earth? Bakit niya nilalang yung earth? Bakit niya nilalang yung tao? Bakit nilalang niya yung mga animals, yung mga halaman? Nilikha niya yung mundo. Okay? Yung aking paniniwala dati is that para may mag-worship sa Panginoon. Alam nyo, kahit walang earth, kahit walang tao, kahit walang mga halaman, wala itong mundong ito, kaya namang i-worship ng angels ang ating Panginoong Jesucristo, ang ating Diyos. So, there is a plan, there is a God designed this because meron talaga siyang plano. Hindi lamang yung worship, i-worship siya. So, what is God's ultimate purpose? What is God's ultimate yung purpose o bakit niya create yung tao? Of course, God has a kingdom and His kingdom is an invisible kingdom. Yun po sa langit, doon sa heaven. So, meron siyang kingdom, meron siyang mga angels na nagwo-worship sa Kanya bilang hari. At ang layunin ng ating Panginoon, why He created earth, He created man in His own image, is that para magkaroon ng extension yung Kanyang kingdom. Magkaroon ng His invisible kingdom, ginilikha niya yung mundo na visible earth para doon niya magkaroon ng extension yung kanyang invisible kingdom, magkaroon ng visible kingdom. Alright, so that's the ultimate plan of God. Pero yun nga, may kasalanan, na dahil sa kasalanan, nagkasala ang tao because of disobedience. Yung kasalanan po ng tao ay, ang tao po ay nagrebelde sa ating Panginoon. And yet, kahit anong nangyari po, doon pa lang sa Genesis chapter 3, okay? Meron na pong prophecy na meron pong ipapanganak, itong batang ito, hindi siya magka-crush ng head ni Satan, the serpent. So doon pa lang meron ng plan ang Panginoon, meron siyang disenyo na talagang ipagpapatuloy niya yung kanya pong ultimate plan dito po sa mundong ito. All right? So this is just a review again, tingnan po natin. So nagpatuloy ang Panginoon sa mga family. Alright, so ang unang piniling family nga, God chose the family. So, here, ito po yung mga list of family. Tingnan po natin, these are the list of family, okay, key families that God chose throughout Scripture as part of His ultimate plan to establish and extend His kingdom on earth. So, these families were not chosen merely for privilege, but for purpose, to partner with God in ruling, multiplying, and manifesting His reign. So, ang unang pinili ng Lord, alam natin, ayan. So, the first is the family of Adam. Ang purpose po nito is to bear God's image and have dominion in Genesis 1:26 to 28. The key members of this family is Adam, Eve, Cain, Abel, Seth. All right? And then the kingdom role of this family is God's original design for mankind as His co-rulers on earth began with Adam and Eve. They were given authority to rule over creation as stewards of God's kingdom. So Adam and Eve are the first family na pinili po ng ating Panginoon for His kingdom agenda. The second family is the family of Noah. All right, that's Genesis chapter 6 to 9. Chapter 6 to 9. Purpose of this is to reset humanity with righteousness and obedience. Kasi nga po, inutusan ng Panginoon si Noah to gumawa ng ark dahil lilipulin ng Panginoon ng tao. So yung key members of his family is Noah, Shem, Ham, and Japheth. Ang kingdom role ng family po na ito is after the flood, God reaffirmed His dominion mandate to Noah to be fruitful and multiply and fill the earth with God-fearing generations. Magsisimula po sa generation po ni Noah. Alright?
And the third, all right, so sorry for that, the 35. No, the third family is the family of uh, Abraham. So the purpose of the Abraham's family is to become a nation that blesses all nations. Genesis 12 verses 1 to 3. Ang key members for dito is the Abraham, si Sarah, si Isaac, at saka si Jacob. So yung kingdom rule of this family is God establishes a covenant with Abraham, promising to make him a great nation and to bless all families of the earth through him. This family becomes the foundation of Israel because si Jacob, the Lord changed the name Jacob to Israel. Okay? Nung siya po ay nag-wrestle with God. The fourth family is the family of Jacob, Israel. So the purpose of this is to birth the 12 tribes that would become God's covenant nation. So in these families, meron pong covenant palagi ang ating Panginoon. Meron siyang covenant, pakikipagkasundo. Alright? Sa bawat family po na ito. So the kingdom role is the key members of this family is Jacob and his 12 sons. Alright, and kingdom role from this family comes the nation of Israel, God's chosen people to model His kingdom laws, worship, and justice. Alright, so the third one, which is, ito po hindi pa natin napag-aralan, but bigyan ko po kayo ng background po dito. Maybe next time or some other day, pag-aralan po natin itong family ni Levi. So, pinili ng Panginoon, ng Diyos, ang family ni Levi for His kingdom agenda on earth. So, ang purpose po ng family ni Levi, so we know that the Levites family are the family of priest. So, sila po ang pinili ng ating Panginoon, ng ating Diyos, nung inutusan ng Panginoon si Moses to choose a family among the 12 tribes of Israel na magiging priest ng ating Panginoon. So these are the priestly line, the family of Levi, the priestly line na pinili po ng Diyos. Ang purpose po nila is to serve in God's presence and teach His ways. So sila po yung in behalf of the nation of Israel when it comes to spiritual matters, okay, and laws, mga batas, ang may in charge po dyan ay yung Levites. Key members po ng Levite family are Aaron, Moses, Eleazar, and Levites. Yung pong, yung tribe of Levi. Ang kingdom role po nila is God chose Levi's line to serve as priest and caretakers of the tabernacle, interceding between God and man and preserving worship and holiness. Alright, so yun po, the last one is the family of Levi. And we will proceed to Jesus Christ in the New Testament. So, dadako po tayo doon para po mas maliwanagan po tayo, maging clear sa atin na si Jesus Christ hindi lamang siya pumarito sa lupa para iligtas po tayo. Alright, so tandaan niyo po, that's His mission. And there are twofold mission of the Lord Jesus Christ. He died on the cross. And then number 2, He disciple, people so that ang mga taong ito ang magpapatuloy pag siya umalis na. Okay? Para ang mga taong ito yung pagpatuloy yung kanyang kingdom agenda dito po sa lupa. Alright? So, yun. That's the ultimate purpose of the Lord Jesus Christ. Mapag-aralan po natin hanggang pong Genesis. Titingnan po natin yung pong kasi doon sa Genesis chapter 21, makikita po natin doon na at itinuturo din po natin dito that all of us, ang lahat po ng mga sumampalataya sa atin pong Panginoong Jesucristo, hindi po tayo, we are not going to stay on earth or in heaven, doon sa cloud, in heaven, hanggang eternity. Alright? We will reign with the Lord Jesus Christ on earth first for 1,000 years, and then next to that is eternity, zillion years. Okay? Kasama ang Panginoon doon po sa bagong langit at saka bagong lupa na kanyang itatatag, na kanyang gagawin. So, wawasakin po ng ating Diyos, ng ating Panginoon ang lupang ito. And then, gagawa ang ating Panginoon sa bagong langit at saka bagong langit at saka bagong lupa.
Alright. So, yun po ang ating world review sa gabi pong ito. So, maraming salamat pong muli sa mga nanonood at mga kapanood pa po ng atin pong live. Ayan. So, nagpapasalamat po ako. Sabi ko nga kanina sa ating introduction na babaguhin pa natin yung setup. Itong ating live ay magiging podcast na po siya. Pero i-upload ko pa rin po ito sa ating YouTube channel. Ang ating YouTube channel po ay nabago na. Hindi na siya Kuya Vocal. Ang atin pong pangalan sa YouTube ngayon ay God's Kingdom Family. So muli, kung ikaw po ay merong kaibigan sa ibang bansa na hindi nagsisimba, mananampalataya pero walang kinaanibang iglesia sa ibang bansa, kontakin niyo po at 3 bagay po ang aking hinihiling sa inyo sa mga manunood po ngayon. Number 1, pray for us. Pray for this ministry. We need your prayers. Alright? Magtulungan po tayo sa gawain po na ito. Ang inyong panalangin po ay napakahalaga para po sa amin sa gawain po ng God's Kingdom Family. So yun po yung una. Ang ikalawa po ay we need you to share this the vision to your family, to your friends, right? Sa mga kaibigan niyo po sa abroad na walang mananampalataya pero walang kinaanibang church. Yung po mga nag-backslide, ayan, i-share niyo po itong vision po nito. Malay niyo po, makakatulong po tayo through God's Kingdom Family, alright? So, and then ikatlo po na hinihiling po namin sa inyo is kung hinihingi po kayo ng Panginoon to partner with us, maging ministry partner po namin, we need financial support kasi ngayon, self-supporting po tayo. Ako po ay nagtatrabaho, nag-work po ako as a tent maker to provide for my family. But aim po natin na ang network po ng God's Kingdom Family ay mas lalo po pong lumaki. Meron po tayong mga, kagaya po nito, yung ating mga equipment, yung ating sa internet, and then meron po tayong website na dinidevelop para po mas mapabilis na din po yung pag-contact sa atin. So that website ay meron po tayong binabayaran po dyan na certain amount. And then yun po. So please, if you want to partner with us, magiging partner namin kayo. Meron po tayong form dyan, our digital form. Yung link po natin, you can pwede nyo pong i-click yan at i-fill out yung link. Alright? Gusto nyo maging Kingdom Hub, gusto nyo maging Kingdom partner po namin. Alright? So, muli, maraming salamat po sa ating Panginoon. Salamat po sa patuloy na paggabay niya sa bawat isa sa atin. So, pinupuri ko po lahat, binabati natin lahat ng mga nanonood po sa atin sa gabi pong ito. Tunay po na mabuti ang Panginoon, mabuti ang Diyos. Salamat po sa inyong panunood sa gabi pong ito. Please share this live, share this video sa inyong mga walls, alright? So, binabati po natin lahat ng ating mga kamanggagawa, Pastor Noe Akala dyan sa Mindanao. Ayan, sa lahat po ng ating mga kilalang pastor. Alright? Si Pastor Gian, Pastor Rainiel, ating mga best friend ko po. Maraming salamat po. Tayo po ay manalangin. Samahan niyo po ako. Let us pray. Lord, salamat ng marami. We praise you. We thank you for this evening. We glorify your name. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong kabutihan sa bawat isa sa amin. I pray for this ministry. Na kayo po, Panginoon, ang mag-sustain sa amin, mag-sustain sa akin, Lord. I-bless niyo po ang bawat sa amin, sa lahat ng manonood po ng live po na ito, na kayo, Panginoon, ang siya mag-glorify, kayo ang maghihimi po sa kanilang puso, lalo ang hindi pa nakakilala sa inyo, Panginoon. Bless niyo po kami, at ang lahat po ng ito ay aking samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Maraming salamat po. Muli po, ito po si Pastor Randolph. Salamat po sa pakikinig ng ating podcast. God's Kingdom Family Live Podcast. Alright? So again, ang ating pinag-aralan ay our Kingdom Principles of the Lord Jesus Christ of God. Thank you so much. God bless us all po.